Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 771 hanggang Kabanata 800. Kabanata 771. Sa oras na ito, 7 o 8 kabataan ang bumaba mula sa mga sports car na ito, lahat sila ay nakasuot ng matingkad na damit, ang kanilang buhok ay maingat na isinuklay, at naglakad patungo sa gate ng hotel na may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Lahat, huwag kayong magsiksikan, naantala ninyo ang malaking negosyo ni Ning Xiao, huwag ninyong sisihin kami kung magiging bastos kami. Sa sandaling nabitawan ang mga salita ng 7 o 8 kabataang ito, ang mga taong gustong manood sa pasukan ng hotel ay tumayo sa malayo. Ang grupong ito ng mga tao ay hindi ang uri ng mga taong kayang ma-provoke ng mga ordinaryong tao. Ang malas lang, hindi ko alam. Ayaw mo pa ring umalis, gusto mo bang pilitin kitang umalis? Nakita ni Yehan na nakatayo ng walang kibo sa gitna ng kalsada, biglang naging pangit ang mga mukha ng 7 o 8 kabataang lumapit. Ilang tao ang nang-ahas na hindi makinig sa kanilang mga salita. Si Yehan ay naiinis na, ngunit nang marinig niya ito, kumunot ang noo niya at sinabi, "Pag-aari ba ng pamilya ninyo ang hotel na ito? Bakit ako nakatayo rito sa daan ninyo? Aba, medyo bastos ka. Mukhang hindi ka pa nabibigyan ng leksyon. Binibigyan kita ng pagkakataon na umalis ka agad. Kung hindi, kailangan naming itapon ka ng mga kapatid namin." Walang pakialam na tiningnan ni Young Master Hu si Yehan. Ang lalaking ito ay matangkad at malakas, may matitibay na kalamnan at malakas na pang-ibaba. Mukhang isang taong sumailalim sa espesyal na pagsasanay. Kahit gaano pa siya kasama, natutunan niya ang ilang dayuhang kasanayan upang harapin ang 5 o 6 na ordinaryong tao, hindi problema. Nang marinig ito, hindi alam ni Yehan kung magagalit ba siya o tatawa. May mga tao pa rin sa hilagang kanluran na nang-ahas na pagbantaan siya, at noong nasa masamang kalagayan siya, dapat ba niyang ilabas ang kanyang inis sa mga taong ito? Paano kung mga kabataan? Young Master Hu, bakit ka nagsasalita ng napakaraming kalokohan sa kanya? Lalabas na rin si MS Ying. Itapon mo na lang siya, at huwag mong sirain ang magandang gawain ni Xiaoning dahil lang sa kanya. Sa likod ng malakas na binata, isang payat na binata ang nagsabi ng walang pasensya. Nang marinig ito, pinilipit ni Young Master Hu ang kanyang leeg, tiningnan si Yehan ng galit na mga mata, at sinabi, "Mukhang kailangan kong gamitin ang aking mga kamay at paa ngayon, bata, kung hindi ka aalis kung bibigyan kita ng pagkakataon, kung gayon ay okay lang. Huwag mo akong sisihin." Pagkatapos ng lahat, aatake na si Young Master Hu kay Yehan. Tigil, ilang malalaking lalaki ang nang-aapi sa isa, hindi ba kayo natatakot na mawala ng mukha? Sa oras na ito, bago pa nakagalaw si Young Master Hu, isang babae ang lumabas mula sa hotel. Siya ay mga 1.75 metro ang taas, at nakasuot siya ng mahabang pilak na Amerikana. Sa likod ng babae, may ilang lalaki at babae na mukhang mga sekretarya. Nang marinig ito, tinitigan ni Young Master Hu at ng iba pa ang babae, at agad na sinabi, "Miss Ying, bakit? Nagbibiro lang kami sa kapatid na ito." Walang ekspresyon na tiningnan ni Ying Chenkyo si Young Master Hu at ang iba pa, at sinabi, "Dahil biro lang ito, maaari na kayong umalis ngayon. Huwag kayong hamarang sa negosyo ng ibang tao, at huwag kayong hamarang sa akin. Umalis kayo sa daan." Nang marinig ito, sinabi ni Young Master Hu, "Miss Ying, naghahanda si Young Master Ning ng sorpresa para sa iyo. Mangyaring maghintay ka ng sandali. Kapag dumating na si Young Master Ning, natural na aalis kami." Umalis. Sa tingin ko dapat ninyong ayusin ang mga account kanina bago tayo mag-usap. Si Yehan, na nakatayo sa gilid at hindi nagsasalita ng marami, ay nagbukas ng kanyang bibig. Ang mga taong hindi alam kung paano mamuhay o mamatay ay nagbanta sa kanya kanina. Kung hindi niya binugbog ang grupong ito ng mga lalaking lumapit sa kanya upang turuan siya ng leksyon, ikinalulungkot niya ang regalo mula sa Diyos. "Bata, ano ang sinabi mo?" Nang marinig ang mga salita ni Yehan, ang malakas na binata na nagngangalang Hu Xiao at ang mga tao sa likod niya ay tumingin lahat kay Yehan na may malamig na ekspresyon. Nababaliw ba ang ulo ng batang ito? Paano nila nagagawang sabihin ang mga bagay na ito sa kanila, magiging mahabagin sila kung hindi nila siya guguluhin. Sinulyapan ni Ying Chenkyo si Yehan na nakatayo roon ng may pagtataka.
Mabait siyang tumulong sa taong ito kanina, ngunit sa huli, tumanggi itong umalis, at nang ahas na makaprovoke sa mga pangalawang henerasyon. Bingi ka ba o bulag? Aayusin ko ang mga account kanina. Kalmado at walang bahid ng takot na sinabi ni Yehan, na nagpapahirap na maramdaman na nakaharap siya sa isang grupo ng mga taong may kahangahangang background, ang pangalawang ninuno. Tanjina, Young Master Hu? Nagkamali ng gamot ang batang ito, Tanjina siya. Sa likod ni Young Master Hu, ang mga kabataang iyon ay nagalit, at lahat sila ay nagpagulong ng kanilang mga manggas upang maghanda sa pagtuturo ng leksyon kay Yehan. May galit na ekspresyon sa kanyang mukha, mahigpit niyang kinuyam ang kanyang kamao. Gayunpaman, nang akmang ituturo na ni Young Master Hu ang leksyon kay Yehan, isang umuungol na tunog ang dahan-daang bumaba mula sa langit. Agad, isang mahabang banner ang nahulog ng patayo mula sa langit. Matapos marinig ang ingay na ito, lahat ng tao sa paligid ay tumingin sa banner na nahulog sa kalagitnaan ng hangin. Ang banner na ito ay aktwal na nakasabit sa helikopter, lumilipad sa hangin kasama ang hangin, at may ilang pulang marka ng panukala sa banner na partikular na kapansin-pansin. Malinaw, ang paksa ng panukala ay si Ying Chenkyo dahil ang kanyang pangalan ay lumitaw sa banner. Nakita ito, kumunat ang noo ni Ying Chenkyo, at medyo pangit ang kanyang ekspresyon. Pumunta siya sa Hilagang Kanluran upang pag-usapan ang isang proyekto at nalito ng isang manliligaw. Kung alam lang niya na magkakaroon ng ganitong mga problema nang pumunta siya sa Hilagang Kanluran, hindi sana siya pumunta sa Yanjing patungo sa Hilagang Kanluran. Ang romantic na panukala. Kung may maghahabol sa akin ng ganito, magiging masaya ako. Matapos makita ang eksena na ito, maraming mga babaeng nympho sa paligid ang nagkaroon ng inggit sa kanilang mga mata. Sa oras na ito, isang pilak kulay abo na sports car ang dahan-daang bumagal at pumasok sa labas ng hotel, at pagkatapos, isang binata na nakasuot ng purong puting suit ang bumaba mula sa itaas. Ang binata ay napakaganda, may hawak na mga bulaklak sa kanyang mga kamay, at naglakad patungo kay Ying Chenkyo na may ngiti sa kanyang mukha. Young Master Ning. Nang makita ang binata na papalapit, lumayo si Young Master Hu at ang iba pa at sumigaw. Tumango ng bahagya si Ning Xiao, lumapit kay Ying Chenkyo at lumuhad sa isang tuhod, at sinabing taos puso, Chenkyo, alam kong medyo biglaan ito, ngunit nahuhumaling ako sa iyong kagandahan mula nang una kitang makita. Ang mukha ay lubos na nahuhumaling, pakasalan mo ako. Nang marinig ito, halos matawa si Yehan, na nakatayo hindi kalayuan. Kailan natutunan ng marangal na Young Master ng pamilya Ning ang mga trick na ito sa pag-akit ng mga babae? Ang binata na ito, si Yehan, na lumuhad sa lupa upang manligaw, ay hindi estranghero sa kanya. Sa kabaligtaran, pamilyar siya sa kanya dahil siya ay si Ning Feng, ang Young Master ng pamilya Feining ng Northern Jadeite family. Akala niya na ang lalaking ito ay ibinigay sa kanya sa Stone Gambling Festival sa Tengchong noon. Nakakaawa siya. At ngayon, nagkita ulit sila sa Hilagang Kanluran. Ang mamahaling helikopter, ang mamahaling sports car, ang magagandang damit, pinapanood si Ning Feng na lumuhad sa isang tuhod at hawak ang dugo sa kanyang kamay. Ang eksena na ito ay napakaromantikong estilo ng Pranses, ang mga mata ng maraming mga babaeng nympho sa paligid ay kumikislap na ng maliliit na bituin. Kung sila ang mga hinahabol, tiyak na papayag sila sa binata na may hawak na mga bulaklak sa harap nila ng walang pag-aalinlangan. Tanggapin mo siya, tanggapin mo siya. Kabanata 772. May mga taong nagsisigawan na sa paligid, at habang sumigaw ang isa o dalawang tao, sa lalong madaling panahon, ang ingay ng pagsigaw ay naging isang piraso, na nagdulot ng pagtigil ng mga dumadaang sasakyan upang panoorin ang eksena na ito, na nagdulot ng trapiko. Narinig ni Ying Chenkyo ang mga boses mula sa paligid niya, lalo pang naging pangit ang kanyang kutis. Kilala niya ang binata na ito na nagpanukala sa kanya nang wala pang isang linggo, at pumayag sa kanyang panukala. Ito ay isang biro lamang, noong siya ay isang uri ng maliit na batang babae na walang karanasan sa mundo at hindi naiintindihan ang anumang bagay. Chenkyo, pakasalan mo ako. Ako, si Ning Feng, ay nanunumpa na gagamutin kita ng mabuti sa buong buhay ko. Mapagmahal na tiningnan ni Ning Feng si Ying Chenkyo, ang kanyang mga kamay ay may hawak pa ring dugo, hanggat tinanggap ni Ying Chenkyo ang kanyang mga bulaklak, kung gayon ang napakagandang babaeng ito ay kanya na. Miss Ying, si Xiao Ning ay nahuhumaling sa iyo, kaya bigyan mo si Ning Xiao ng pagkakataon. Oo, Ms. Ying, si Ning Xiao ay natitirang talento at hitsura, at kayong dalawa ay tiyak na isang perpektong pagtutugma. Sa paligid, sumunod din si Young Master Hu at ang iba pa upang lumikha ng isang kapaligiran.
Sa sandaling sinabi nila ito, mas marami pang tao ang nanunood sa paligid. Ang mga alon ay mas mataas kaysa sa mga alon. Pangulo, sa tingin ko mas mabuting bumalik muna tayo sa hotel, sapagkat ang hindi nakikita ay hindi nakakaistorbo, at maaaring hindi magdulot ng gulo ang mga taong ito. Sa likod ni Ing Chenkyo, isang babaeng sekretarya ang bumulong sa kanyang tainga. Hindi, nag-set na kami ng appointment para makipagkita at mag-sign ng partnership sa ibang tao. Kung hindi tayo pupunta ngayon, maaga ang proyekto na ito. Sa ganitong paraan, ang ating pagbisita sa Hilagang Kanluran sa pagkakataong ito ay magiging walang kabuluhan. Ang mukha ni Ing Chenkyo ay lalong naging pangit, malapit na ang oras para mag-sign ng partnership, ngunit natigil siya rito. Ano ang pinagsasabi mo? Ito ang aking babae. Gayunpaman, nang nag-aalala na si Ing Chenkyo at nagsimula ng magsigawan, isang napakayabang na boses ang agad na lumabas. Ang tunog na ito ay nagpatigil sa lahat ng ingay ng pagsigaw sa paligid, na nagdulot ng unti-unting pagiging tahimik ng paligid. Sa sandaling ito, lumapit na si Yehan kay Ing Chenkyo. Inilahad ang kanyang kamay, inilagay ito sa kanyang baywang. At tumingin kay Ningfeng na nakaluhod sa harap niya na may ngiti, naramdaman ang paggalaw ni Yehan, kumislap ang malamig na liwanag sa mga mata ni Ing Chenkyo nang walang kabuluhan, hindi niya kilala ang Sampain na apprentice na ito, sinabi pa niyang babae niya siya, kung ganoon, iyon na, para lang maalis ang mahirap na Ningfeng sa harap niya ang susi ay ang bastardo ay niyakap pa rin siya, na nagpapahirap sa kanya na makawala mula sa malaking kamay sa kanyang baywang. Kung alam ko lang, hindi sana siya tumulong kay Yehan kanina. Tiningnan ni Ningfeng ang taong lumitaw sa harap niya, ang mukha na nagpagalit at natakot sa kanya, nagbago ng husto ang kanyang mukha, at hindi niya alam na nahulog ang mga bulaklak sa kanyang kamay sa lupa. Ikaw iyon. Tumayo si Ningfeng na may takot na ekspresyon, at hindi niya mapigil ang umatras ng 2 hakbang, na nagulat kay Xiaohu at sa iba pa sa likod niya na gustong turuan ng leksyon si Yehan. Maaaring kilala ni Xiaoning ang taong nasa harap niya. Hindi ba kaya ang bata? Bakit? Young Master Ning? Nagulat ka bang makita ako, hindi ba? Nang-uuyam na ngumiti si Yehan kay Ningfeng, at ang kanyang kamay ay nasa baywang pa rin ni Ing Chenkyo. Huminga ng malalim ang galit na si Ing Chenkyo, at dahan-dahang kumalma. Ang bastardo na kumuha ng pakinabang sa kanya ay talagang kilala si Ningfeng, na medyo nagulat sa kanya. Young Master Ye? Patawad? Hindi ko alam na babae mo si Miss Ying, aalis na ako ngayon, at hindi nakita hahabulin muli si Miss Ying. Takot ang ekspresyon ni Ningfeng, at ngayon ay nakatayo ng may kaba si Yehan. Malinaw na malinaw niya kung gaano kataas at nakakatakot ito. Kung dati ay may kapital siya upang tingnan ng may paghamak si Yehan, ngunit ngayon, hindi siya karapat-dapat na iangat ang sapatos ng isa. Kung patuloy niyang haharapin si Yehan, hindi na mailarawan ni Ningfeng kung ano ang magiging mga kahihinatnan, dahil ang kanyang pamilya Ning ay hindi makakayanan ang ganitong uri ng mga kahihinatnan. Mukhang hindi taos-puso ang eksena ng panukala ng ating Young Master Ning. Nang uuyam na tumawa si Yehan, ngunit hindi nang ahas na magkaroon ng anumang hindi kasiyahan si Ningfeng, at nagmadaling sinabi, taos-puso, nagbibiro lang ako kay MS Ying kanina. Mangyaring huwag mo itong pansinin, Young Master Ye, kung alam kong babae ni Young Master Ye si Miss Ying, kahit nabigyan mo ako ng 100 o 1,000 lakas ng loob, hindi ako maglakas loob na makipaglaban kay Ying Mademoiselle nagbiro ng ganoon. Nakita ang biglaang pagbabago ng eksena, nagulat ang mga manunood sa paligid, hindi ba sila nagpanukala ng kasal? Bakit biro na naman ngayon? Gayunpaman, ang mga may kaunting pag-unawa ay nakikita na ang binata na nagpanukala ay natatakot sa binata na biglang lumitaw, at nagsalita pa ng may pag-iingat, na nagpapakita na ang pagkakakilanlan ng isa ay maaaring mas malakas kaysa sa kanya. Nagulat din ang ekspresyon ni Ing Chenkyo. Mukhang medyo nagkamali siya ng paghatol. Ang bastardo na kumuha ng pakinabang sa kanya ay tila mas malaki kaysa sa Northwest Ning's jewelry. Hindi katakataka na nang harapin niya ang Hushaw at ang iba pa kanina, parang tanga siya. Tumingin ng may kumpiyansa. Nagkatinginan din ng may pagtataka si Young Master Ho at ang iba pa sa sandaling ito. Ano ang pinagmulan ng taong plano nilang turuan kanina? Kahit si Young Master Ning ay natatakot sa kanya. Maaaring isang anak mula sa Yanjing. Napakasaya ni Yehan sa saloobin ni Ningfeng, hindi bababa sa nabawasan ang kanyang inis sa kanyang puso. Sinabi niya na may ngiti, mukhang hindi ko pa nakikita ng matagal, ang ating Young Master Ning ay natutong kumilos sa mundo ngayon, at umunlad siya. Pinuri mo si Young Master Ye. Si Ningfeng ay walang muwang noon. Sana hindi mo maalala ang pagkakamali ng isang masamang tao, Young Master Ye.
Ibinaba ni Ningfeng ang kanyang ulo ng napakababa. Noon, nang ahas siyang tumingin ng diretso kay Yehan at hinamak pa siya, ngunit ngayon ay wala na siyang lakas ng loob na tumingin kay Yehan. Walang pakialam na sinabi ni Yehan, mabuti, ngayon na ikaw ay makatwiran, dalhin mo ang grupo ng mga tao sa likod mo at umalis ka rito. Kung nasa masamang kalagayan ako at nagbago ang isip ko mamaya, kung gayon ang iyong pamilya Ning ay hindi na kailangang umiral sa hilagang kanluran. Nang marinig ito, nanginginig ang ekspresyon ni Ningfeng, hindi siya nang ahas na magsalita, lumingon siya at umalis ng nagmadaling sumunod si Young Master Hu at ang iba pa sa likod ni Ningfeng nang makita nilang may mali, isang tao na hindi kayang ma-provoke ni Young Master Ning, hindi rin nila kayang ma-provoke. Young Master Ning, sino ba ang lalaking iyon? Nagmadaling sumunod si Young Master Hu kay Ningfeng at nagtanong. Southern Yehan. Apat na salita lang ang sinabi ni Ningfeng, binuksan ang pinto ng sasakyan at lumabas, iniwan lamang ang naguguluhang Hu Xiao at ang iba pa. Tapos na ang kaguluhan, ang mga tao sa paligid ng hotel ay wala ng kaguluhan na mapapanood, at nagsihilisan ng isa-isa. Gumamit si Ningfeng ng helikopter, isang sports car, at mga bulaklak para habulin si Ying Chenkyo, ngunit sa huli ay umalis siya ng may pag-asa. Sa harap ng kasalukuyang Yehan, wala siyang kahit kaunting pag-iisip na lumaban. Ito ang epekto ng malaking lakas. Kung si Yehan ay nasa panahong mahina pa siya, natatakot ako na hindi magiging masunurin si Ningfeng ngayon. Handa na ba ang paa ng iyong aso na alisin? Nararamdaman ang kamay ni Yehan na nasa kanyang baywang pa rin, ang walang pakialam na boses ni Ying Chenkyo ay umalangaw-ngaw, ang bastardo na ito ay ayaw pa ring bitawan ang kanyang kamay. Alisin mo na. Nang marinig ito, napagtanto lamang ni Yehan na yakap-yakap pa rin niya ang baywang ng isang malaking magandang babae, at agad niyang binitawan ang kanyang kamay at sinabi na may ngiti, kagandahan, kahit na hindi ko kailangan na sabihin mo ang anumang bagay kanina, magiging maayos ako, ngunit ikaw ay handang tulungan ako, ngayon na natulungan na kita ng isang beses, pantay na tayo. Ha! Deng Tuzi? Sino ang nagmamalasakit sa iyong pagtulong sa akin? Malamig na umungol si Ying Chenkyo, kahit na ang lalaki sa harap niya ay tumulong sa kanya, ngunit sinamantala rin niya siya, at siya pa rin ang Luji. Kabanata 773. Sige, kalimutan mo ang pakikialam sa aking sariling negosyo. Nagkibit balikat si Yehan, lumingon at naglakad patungo sa kanyang simpleng kotse. Huminto ka, Deng Tuzi, ano ang pangalan mo? Tiningnan ang likod ni Yehan, tinaasan ni Ying Chenkyo ang kanyang mga kilay at nagtanong muli. Sinabi ni Yehan nang hindi lumilingon, dahil gusto mong tawagin akong Deng Tuzi, tawagin mo na lang ako ng ganyan. Hindi tayo magkakilala, kaya hindi na kailangang malaman ng malinaw. Pagkatapos magsalita, binuksan ni Yehan ang pinto at pinaandar ang kotse palayo. Bastardo, sino ang nakakaalam ng iyong pangalan? Tuldok-tuldok panipi, nalulungkot si Ying Chenkyo sa mga salita ni Yehan. Gusto niyang malaman ang pangalan ni Yehan, hindi dahil nagkagusto siya kay Yehan, ngunit dahil binigyan ni Yehan ang kanyang pangalan. Mayroon siyang napaka-misteryosong pakiramdam, at nang ahas na sabihin na ang alahas ni Ning ay hindi na kailangang magpatuloy na umiral sa hilagang kanluran sa harap ng batang may-ari ng alahas ni Ning. Makikita na ang kakayahan ni Yehan ay talagang mahusay, at ang alahas ni Ning sa hilagang kanluran ay hindi maihahambing sa kanya. Pangulo, malapit nang dumating ang itinakdang oras. Pinaalalahanan ni Sekretarya si Ying Chenkyo sa sandaling ito. Nang marinig ito, naalala ni Ying Chenkyo ang negosyo at sinabi, halos nakalimutan ko ito dahil sa dalawang bastardo na ito, pero na, ito ang unang malaking proyekto na nilagdaan ng Tenglong Group natin sa hilagang kanlurang China, wala rito ang chairman ngayon, tayo hindi ito dapat masira ng ganito. Kung narito pa si Yehan sa sandaling ito at narinig ang mga salita ni Ying Chenkyo, magugulat siya dahil ang Tenglong Group, alam niya kung sino ito, ay may malalim na kaugnayan sa kanya. Kinabukasan, bumalik si Yehan sa lalawigan ng Shaanxi mula sa Ningxia, ngunit matapos malaman ang desisyon ni Yan Lingzhou mula kay Su Yukon, hindi na makapaghintay si Yehan na magpatuloy sa hilaga. Orihinal na nais ni Yehan na manatili sa hilagang kanluran ng ilang sandali. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa iba pang tatlong pangunahing puwersa sa hilaga, ngunit ngayon, ayaw nang maghintay ni Yehan. Ang lugar sa hilagang kanluran ay mahigpit na kontrolado, walang anumang oposisyon, at naging taitong muli. Mas hindi nababasag ito kaysa noong nasa kapangyarihan pa ang Northwest Wolf. Anumang tao mula sa isang kaaway na puwersa ay matatagpuan hanggat pumapasok sila sa hilagang kanluran. Yung Yihol, pinatawag ni Yehan ang lahat pagkatapos bumalik dito.
Lahat, ngayon na napagpasyahan na ang Hilagang Kanluran, plano kong magpatuloy sa Hilaga at makuha ang Hilagang Silangan at Hilagang Tsina. Mayroon ba kayong anumang naiisip tungkol dito? Tiningnan ni Yehan ang mga taong naruroon at nagtanong. Nang marinig ito, kumunot ang noo ni Zhao Hengtian, at sinabi, hindi ba masyadong mabilis na kumilos ngayon? Kahit na nakuha na natin ang Hilagang Kanluran, hindi tayo dapat magmadaling harapin ang iba pang tatlong pangunahing puwersa sa Hilaga. Natatakot akong mag-backfire ito. Tama si Mr. Zhao, Xiaohan, dapat nating muling isaalang-alang ang bagay na ito. Nagpahayag din ng kanyang opinyon si Chen Tianxing. Sinabi ni Yehan, naiintindihan ko ang mga alalahanin ng lahat, ngunit mayroon pa rin akong lambat sa Hilaga. Kahit na may mga panganib sa patuloy na pagpunta sa Hilaga, maaari rin itong magdulot ng hindi inaasahang pag-atake sa mga kalaban. Ang mga sundalo ay mahalaga at mabilis, kaya maaari kang lumaban. Tumango si Leng Wufei at sinabi, ang mga mata ng tatlong pangunahing puwersa sa Hilaga ay nakatingin lahat sa atin, naghihintay para sa ating susunod na hakbang, ngunit natatakot akong hindi nila maiisip na tayo ay magiging napakabilis. Patuloy lang tayo sa Hilaga. Sinabi ni Zhao Hengtian, kung ganoon, kailan tayo kikilos dito? Ngayong gabi, dahan-dahang huminga si Yehan, at sinabi, ang Hilagang Tsina ay nasa hangganan ng Hilagang Kanlurang rehiyon sa Kanluran at ang Hilagang Silangang rehiyon sa Silangan. Sa ngayon ay nasa Hilagang Kanluran tayo, kaya ang pangalawang layunin ay natural na ang pinakamalapit na Hilagang Tsina, kinukuha si Beiming Longbo, pagkatapos ay magmarcha patungo sa Silangan, sirain ang mabangis na tigre sa Hilagang Silangan, at sa wakas ay lumiko upang labanan ng lubusan si Nolan Mietian. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, nakaramdam ng pag-aalab sa kanilang mga puso ang lahat ng naruroon. Ang susunod na hakbang ay ang lupain ng Hilagang Tsina. Ang Hilagang Tsina ay talagang isang sitwasyon kung saan ang mundo ay nahahati sa dalawang bahagi. Sinakop ni Beiming Longbo ang dalawang pangunahing rehiyon ng Hilagang Tsina, Shanxi at Inner Mongolia. Huwag maliitin ang lugar na ito. Kahit na sinakop lamang ni Beiming Longbo ang dalawang lugar na ito, ang Inner Mongolia ay kilala bilang pangatlo sa pinakamalaki sa China. Ito ay isang malaking lalawigan, pangalawa lamang sa Xinjiang at mga lugar sa Tibet na may malawak na teritoryo. Ito ang dahilan kung bakit lumitaw ang titulo ng hari ng Hilagang Madilim na Longbo Grassland. Tungkol naman sa Yanjing, Tianjin, Hebei at iba pang lugar sa Hilagang Tsina, ang mga ito ay nasa ilalim ng kontrol na lugar ni Nolan Mietian. Ang dalawang tao ay naghahati sa mundo sa Hilagang Tsina, ngunit sila ay nabubuhay ng mapayapa dahil si Beiming Longbo ay minsang nagtakip kay Nolan Mietian. Ipinahayag ni Lan Mietian ang kanyang pagsuko. Napakabilis ng bilis ni Yehan. Nang gabing iyon, samantalang madilim at hindi alam ng lahat ng partido, ang dalawang general, Xia Ben at Lin Chi, ay nagdala na ng 4 na dakilang Dragon General at 50 pilak na Dragon General ng tahimik. Pumasok sa Hilagang Tsina at dumating sa hangganan ng Shanxi. Shanxi, ito ay isang lugar na may malaking kahalagahan sa kasaysayan. Sinasabing isa sa mga pinagmulan ng sibilisasyong Tsino ay narito. Ang lahat ng mga master sa ilalim ng kanyang utos ay tahimik na pumasok sa teritoryo ng Shanxi, at si Yehan ay natural na hindi nag-iisa. Pumasok din siya sa Shanxi ng gabing iyon, at dumating sa lungsod ng Taiyuan, ang kabisera ng lalawigan ng Shanxi. Dito, mayroong isa sa dalawang sub-altar ng Condor, ang Land Eagle ang sub-altar, at ang isa pang Tianying sub-altar sa lugar ng Inner Mongolia. Ang dalawang sub-altar na ito ay bumubuo ng kapangyarihan ng Grassland Condor. Ang hari ng kapatagan na si Beiming Longbo ay may 13 ampon na anak, ngunit ang unang ampon na anak, si Xiao Jianli, ay pinatay na ni Yehan sa Hilagang Kanluran, at ang pangalawa at ikalima ay napatay sa Golden Triangle. Pinatay ni Yehan. Sa ngayon, mayroon pa ring 10 ampon na anak sa ilalim ni Beiming Longboman, ngunit ang 10 taong ito ay hindi dapat ikabahala para kay Yehan. Si Xiao Jianli, ang pinakamalakas sa 13 ampon na anak, ay patay na, ang iba ay walang silbi. Narinig kong kinuha ni Beiming Longbo ang Shanxi bilang isang mahalagang lugar at nagpadala ng 7 ampon na anak upang bantayan ito. Talagang gusto kong makita kung anong uri ng ekspresyon ang magkakaroon ng matandang Beiming Longbo kung ang mga taong ito ay patay na lahat. Natatakot ako ito ay magiging mas malungkot kaysa noong namatay si Xiao Jianli. Sa daan patungo sa lungsod ng Taiyuan, Shanxi, nakaupo si Yehan sa kotse na may panunuya sa kanyang mukha. Ang depensa sa panig ng Shanxi ay malinaw na naimbestigahan ng mga tao sa madilim na bulwagan. Alam na ngayon ni Beiming Longbo ang lahat tungkol sa kapangyarihan ni Yehan, at alam din ni Yehan ang tungkol sa paglalagay ng mga tao ni Beiming Longbo.
Sa Taiyuan, lalawigan ng Shaanxi, may 300 Wolf King Masters, binabantayan ng 7 matuwid na anak. Kabanata 774. Ngayon na nasakop na ni Yehan ang Hilagang Kanluran, ang kanyang susunod na hakbang ay natural na ang pagpili ng pinakamalapit na rehiyon ng Hilagang China. Ang Shaanxi ay isang lugar na dapat daanan ni Yehan. Dito, gumawa ng sapat na paghahanda si Beng Inglongbo, ngunit ang ganitong uri ng paghahanda ay hindi tama para sa kanya. Para kay Yehan, hindi iyon gumana. Sa tingin ko dapat may mahalagang impormasyon na hindi pa natin alam. Magkasama sa kotse sina Zhao Hengtian at Yehan, at kalmado niyang sinuri, ang huling labanan sa Hilagang Kanluran ay nagpakita na sa mga tagalabas na mayroon tayo kung ganoon, dapat alam ni Beng Inglongbo na ang kapangyarihang inihanda niya ay hindi tayo mapipigilan. Kung papasok tayo sa Shaanxi, ang kapangyarihang ito ay magdudulot lamang ng walang kabuluhang kamatayan. Hindi ito naaayon sa sopistikadong Beng Inglongbo. Panipi. Tumango si Yehan, kahit na naisip din niya ito, ngunit ayon sa investigasyon ng madilim na bulwagan, walang kaina-hinala sa lungsod ng Taiyuan, Shaanxi sa ngayon maliban sa puwersang ito. Kung patuloy tayong mag-iimbestiga ng mabuti, marahil ay makakahanap tayo ng isang bagay. Tahimik na sinabi ni Zhao Hengtian. Sa totoo lang, may problema siya sa pagpasok ni Yehan sa Hilagang China ng maaga, dahil si Yehan hindi ito isang matalinong desisyon, ngunit lahat ay sumang-ayon, kaya kailangan niyang sumang-ayon. Alam ni Yehan na may opinyon si Zhao Hengtian sa kanyang puso. Ayon sa ideya ni Yehan, orihinal niyang nais na obserbahan ang iba pang 3 pangunahing puwersa sa Hilaga, at pagkatapos ay maghanap ng mga pagkakataon upang magpatuloy sa Hilaga, ngunit kung patuloy niyang ipagpaliban, natatakot talaga si Yehan na mangyari ang isang bagay sa lungsod ng Yanjing ngayon, mayroon siyang huling paraan upang makapasok sa rehiyon ng Hilagang China ng nagmamadali, ngunit maaari lamang niyang itago ang kahirapan na ito sa kanyang puso. Lungsod ng Taiyuan, Eagle's Nest. Ang Eagle's Nest na ito ay orihinal na tinawag na Yingluan Mountain, at pagkatapos ng pagtatayo ng Eagle's Nest, unti-unting nagbago ang pangalan nito sa Eagle's Nest, na nangangahulugang isang pugad ng agila. Ang lugar na ito ay medyo katulad sa punong tanggapan ng Bloody Hand Church, isang malaking mansyon ang itinayo sa tuktok ng bundok na ito. Ngunit sa sandaling ito, isang grupo ng mga pigire ang tumatalon sa ilalim ng madilim na gabi, masigla ang kanilang mga pigire, at tahimik silang nagmamaneho mula sa ilang magaspang na kalsada sa bundok patungo sa tuktok ng Eagle's Nest. Sa lalong madaling panahon, sa labas ng malaking mansyon sa tuktok ng Eagle's Nest, isa-isa lumitaw, ang mga pinuno ay sina Ben at Ling Chi. Tinitingnan ng maliwanag na mansyon sa harap niya, itinaas ni Lin Chi ang kanyang skybreaking halberd, itinuro ang madilim na kalangitan, patayin. Sa isang utos, 2 pigire ang sumugod sa mansyon sa isang iglap, at sa likod nila, 50 pilak na dragon ang pumasok na parang mga lobo at tigre, tulad ng isang hindi masisira na espada. Sa lalong madaling panahon, ang 300 Wolf King Masters ay makapangyarihan, at sa pamumuno ni Ben at Lin Chi, ang 2 panig ay nagsimula ng isang mabangis na labanan sa isang iglap. Sampain na Yehan, paano mo nang ahas na tahimik na atakehin ang aking Eagle Subaltar? Mali ang iyong mga hangarin, at ngayon ay magbabayad ka ng dugo. Dahil ang unang ampon na anak na si Xiao Jianli at ang pangalawang ampon na anak ay pinugutan ng ulo ni Yehan isa-isa, ang pinakamalakas na pangatlong ampon na anak ay nanguna sa iba pang 6 na ampon na anak upang kontrolin ang sangay ng diing. Nakita sina Ben at Lin Chi ang makapangyarihang pilak na dragon ay lilito. Kahit nagalit ang pangatlong ampon na anak, hindi siya natatakot. Ang 7 ampon na anak ay nagtulungan upang harapin sina Ben at Lin Chi ng sabay-sabay. Sa buong Eagle Sub-Forum, nagsimula na ang malaking labanan. Kahit na si Yehan ay talagang mahina sa bilang, ngunit sa mga tuntunin ng kahusayan sa pakikipaglaban, ang Silver Dragon ni Yehan ay may ganap na kalamangan, hindi nabanggitin ang mga tanga na sina Ben at Lin Chi, ang 2 gobernador ng gitnang rango, ay magkakaroon ng terorista na labanan sa huling panahon. Sa labas ng malaking mansyon, lumitaw sina Yehan at iba pang mga eksperto sa sandaling ito. Tinitingnan ang laban na nagaganap na sa loob, hindi sila nagpasyang makialam. Kung talagang may ganitong maliit na kapangyarihan sa sangay ng diing, kung gayon ay hindi na sila kailangang gumalaw, sapat na sina Ben at Lin Chi na nangunguna sa Yinlong upang patagin ang lugar na ito. Yehan, hindi ko inaasahan na pipiliin mong magtungo sa Hilaga ng napakabilis. Gayunpaman, matagal na naming hinihintay ka. Gayunpaman, pagkatapos lumitaw sina Yehan at ang iba pa, isang grupo ng mga taong nakasuot ng mga damit na tila hindi tugma sa modernong lipunan ang lumitaw sa mansyon.
Sila ay isang grupo ng mga matatandang lalaki na nasa 50 o 60 at may 10 tao sa kanila at mas mahalaga, mayroong 2 masters na may napakamalakas na hininga. Mga tao mula sa sinaunang mundo ng martial arts. Tinitingnan ng grupong mga taong lumitaw sa oras na ito, nakilala sila ni Yehan sa isang sulyap. Maliban sa sinaunang mundo ng martial arts, ang mga tao sa ilalim ng mundo ay hindi magbibihis ng ganito. Nagulat ito kay Yehan kasabay nito, lumiit ang kanyang mga mata, ang mga tao mula sa sinaunang mundo ng martial arts ay nagsimula ng makialam sa mga gawain ng ilalim ng mundo. Iron Leg Gate. Nagkatinginan sina Zhao Hengtian at ang iba pa at inihayag ang mga pagkakakilanlan ng mga masters na ito. Ang Iron Leg Gate ay isa sa 10 nangungunang sekta sa sinaunang mundo ng martial arts at ang lokasyon ng sekta ay nasa Hilagang China. Ang leg gate ay nasa ibaba lamang ng listahan, ngunit ito ay napakamalakas din. Sa 10 Iron Leg Gateman na lumilitaw dito, mayroong 2 masters sa kaharian ng mga senior governors, 3 middle governors, at 5 junior governors. Hindi ko inaasahan na ang iyong sinaunang mundo ng martial arts ay makikialam ng napakabilis sa ilalim ng mundo. Tiningnan ni Yehan ang 10 masters na nakatayo sa harap nila sa sandaling ito, pumikit at sinabi, mukhang si Bane Longbow ay nagawa na ang mga paghahanda bago ito, at nagkakaisa kayo sa Iron Leg Gate, kahit kailan ako magtungo sa Hilaga, narito kayo naghihintay sa akin. Kung hindi mo aalisin ang iyong kanser, paano kami makakaramdam ng kapanatagan? Ayaw gawin ng ibang mga sekta ang anumang bagay, ngunit ang aming Iron Leg Sect ay hindi nagmamalasakit. Kung papatayin mo ang 12 ng mga tao mula sa aking Iron Leg Sect sa Timog, babawiin namin ang paghihiganti na ito. Isang matandang lalaki sa pintuan ang tumingin kay Yehan ng malamig na mga mata. Ang murderous aura sa kanilang 10 tao ay nagpalaglag ng mga tao. Tulad ng sinabi ni Yehan, nakipag-ugnayan na si Bane Longbow sa Iron Leg Gate bago ito, at nagkakaisa upang harapin ng sama-sama si Yehan, malamig. Imposibleng malaman ang puntong ito gamit ang kapangyarihan ng madilim na bulwagan, kaya sa una ay hindi alam ni Yehan na ang mga tao mula sa Iron Leg Sect ay talagang kasangkot. Ang kapangyarihang ipinakita ni Yehan sa Hilagang Kanluran ay nagpakilala kay Bane Longbow na ang lakas sa kanyang ilalim ay hindi sapat upang labanan ng harapan si Yehan. Binabantayan niya ang Inner Mongolia, ngunit kailangan din ng Shaanxi ang mga nangungunang eksperto upang pigilan si Yehan. Ang Iron Leg Gate sa Hilagang China ay ang pinakamahusay na kaalyado. Ang hakbang ni Bane Longbow ay ang pag-aaral mula kay Yehan. Ang kaaway ng isang kaaway ay isang kaibigan, kaya maaari silang magkasundo. Ito ang dahilan kung bakit nang ahas si Bane Longbow na hayaan ang 7 matuwid na anak na bantayan ng Taiyuan, Shaanxi. Sa tulong, sa sandaling pumasok si Yehan sa Shaanxi, maaari ba niyang makuha ang Shaanxi? Gusto kong maghiganti, at nagkataon na pareho kami ng isip. Ang mga mata ni Yehan ay napakamalamig din, at sinabi niya, dahil kayo 10 matatandang lalaki ay pumunta rito upang mamatay, kung gayon ay kukunin ko ang inyong mga buhay, gawin na natin. Dahil narito ka upang mamatay, kung gayon, ako, si Yehan, ay kukunin ang inyong mga buhay. Pagkatapos ng lahat, ang mga nagyayelong mata ni Yehan ay nakatuon na sa matandang lalaki na nagsalita kanina, at lumabas siya na hawak ang kanyang espada na Longquan. Ang isang malaking tao na namamahala sa isang panig ay ang nangungunang master kahit sa sinaunang mundo ng martial arts. Iwanan mo sa akin ang ibang matandang lalaki. Sumunod din si Zhao Hengtian kay Yehan, at ang kanyang tingin ay nakatuon na sa isa pang master na nasa unang yugto ng Great Commander. Tungkol naman kay Leng Wufei at sa magkapatid na Chen, syempre ay hinarap nila ang 3 middle Rendo Masters ng Iron Legs Gate, at ang natitirang 5 junior Rendo Masters ng Iron Legs Gate ay ganap na nasa isang sitwasyon kung saan hindi nila mahanap ang isang kalaban. Kabanata 775. Shaben? Lin Chi? Magdesisyon na kayo ng mabilis, iligtas ang buhay ni Feng Bing, at patayin ang 5 matatandang iyon. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, sumabog ang lakas ng pakikipaglaban nina Shaben at Lin Chi. Sila ay mga masters na nasa huling yugto ng Middle Governor, at mayroon din silang ganap na kalamangan sa harap ng alyansa ng 7 matuwid na anak. Maliban sa pangatlo ang ampon na anak ay hindi Middle Governor, at ang ilan sa iba pang 6 na ampon na anak ay hindi kasing galing ng mga general ng Yinlong. Yehan? May chismis na naging napakalakas mo na ngayon, darating ako upang matuto ngayon, upang makita kung gaano kakayahan ang anak ng baliw. Sa tapat ni Yehan,
ang matandang lalaki na may bakal na mga binti ay kumaway ng kanyang mga braso, na may patayong paggalaw ng katawan, lumakad siya patungo kay Yehan sa kawalan na parang naglalakad sa patag na lupa. Gumala rin si Yehan sa kawalan, at sa kanilang estado, hindi na sila matatawag na mortal. Sa susunod na sandali, isang nakakatakot na hangin ang biglang humihip, at ang tila tuyo at mahina na mga binti ng bakal na binti na lalaki ay walang awa na bumagsak patungo sa katawan ni Yehan. Ding! Ang espada na longkwan ni Yehan ay tumama sa nakakatakot na pag-atake ng binti ng matandang lalaki ng Iron Leg Gate. Nang magbanggaan ng marahas, isang maliit na kislap ang nagbukas sa hangin. Ang mga tao ng Iron Leg Gate ay nagsasanay ng kung fu mula sa isang pares ng mga binti ng katawan ng tao. Simula sa itaas, ang kanilang mga binti ay nagsusuot ng isang pares ng napakakapal na bakal na sapatos sa loob ng maraming taon. Mas mabigat ang bakal na sapatos, mas mataas ang lakas ng mga practitioner. Ang kanilang mga binti ay hindi naiiba sa mga armas. Alam na ito ni Yehan nang harapin niya ang mga masters ng Iron Leg Gate sa lungsod ng Shanghai. Sa isang banggaan, ang kanilang mga katawan ay nanatiling walang kibo sa kawalan, at ang kanilang maliwanag at matatalas na mga mata ay nagkatinginan na parang mga kutsilyo. Lakas! Bigla, sumigaw ng malakas ang matandang lalaki sa Iron Leg Gate, ang nakakatakot na kapangyarihan na nag-aalab sa kanyang katawan na parang isang alon, nagtipon mula sa liryo ng mga paa at kamay, at sa wakas, ang lahat ng kapangyarihan ay natipon sa kanang binti ng matandang lalaki sa Iron Leg Gate sa itaas. Sa sandaling iyon, biglang naramdaman ni Yehan na ang lakas ng pakikipaglaban ng matandang lalaki sa harap niya ay tumaas ng 10% at ang kanyang pag-atake ay mas mabangis kaysa dati. Naramdaman ito, nagulat ang mga mata ni Yehan, at hindi siya nang ahas na mag-alinlangan, ang aura sa kanyang katawan ay umikot sa lahat ng direksyon, lumipat mula sa dantian, sumabog mula sa kanyang espada na longkwan sa kanyang kamay, at isang nakakatakot na sword chi ang tumagos sa gabi kalangitan. Sa huli, ang daloy na ito ng sword energy ay bumagsak ng may kabaliwan, na may momentum na tumagos sa kawalan, tumama ito sa kanang binti ng matandang lalaki na may bakal na mga binti. Boom! Ang kakilakilabot na tunog ng pagbanggaan ay biglang umalangaw-ngaw na parang kulog sa gabi. Sa sandaling ito, ang hangin sa loob ng 20 metro sa paligid ni Yehan at ng matandang lalaki na may bakal na mga binti ay tumalsik pataas at pababa. Ang tumalsik na hangin ay parang tulad ng mga alon na nagwawalis sa dagat, ang mga alon ng kapangyarihan ay nagwawalis patungo sa mundong ito. Sa isang iglap, sina Yehan at ang matandang lalaki mula sa Iron Leg Gate ay sabay-sabay na umatras sa kawalan. Sa ilalim ng nakakatakot na banggaan, pareho silang nakaramdam na parang namamanhid ang kanilang mga katawan. Tumayo ng tahimik si Yehan sa kawalan. Tiningnan niya ang matandang lalaki na may bakal na mga binti na nakatayo rin sa tapat niya. Lalo pang tumindi ang pagkagulat sa kanyang mga mata. Kahit na hindi lubos na ipinakita ni Yehan ang kanyang lakas ng pakikipaglaban kanina, ngunit sa lakas ng aura sa kanyang katawan, mahirap maghanap ng master na makakatugma sa kanya sa parehong antas. Gayunpaman, ang matandang lalaki na may bakal na mga binti ay isang sorpresa ngayon. Nakipaglaban si Yehan laban sa kanya gamit ang lakas ng mga unang araw ng Great Governor, at ang kalaban ay hindi pa rin natatalo. Sa sandaling ito, naging interesado si Yehan sa martial arts ng Iron Leg Gate. Ang biglaang pagsabog ng kapangyarihan ay tiyak na napakabihirang makapangyarihang martial arts. Great Supervisor. Sa sandaling ito, nagulat din ang matandang lalaki mula sa Iron Leg Gate nang makita si Yehan. Ang binata sa tapat niya ay nasa parehong kaharian tulad niya. Gaano siya katanda? Nakaabot na siya sa ganitong punto. Ito ay isang ganap na paraan ng pagsasanay na lumalabag sa langit. Matandang lalaki, oo, halika ulit. Malakas na sumigaw si Yehan, ang kanyang katawan ay parang lumilipad na dragon, at ang kanyang bilis na parang kidlat ay nagpalito sa mga tao. Ang espada na longkwan ay tumusok ng diretso, at halos sa isang kisap mata, ang matandang lalaki na lumitaw na sa harap ng Iron Leg Gate sa harap niya, gusto niyang patayin siya sa hangin gamit ang isang solong espada. Double strength. Alam ang lakas ni Yehan, hindi na naglakas loob na maliitin si Yehan ng matandang lalaki na may bakal na mga binti. Ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay muling lumakas, na nagtitipon sa kanyang kanang binti. Ang binata na kanyang kinakaharap sa sandaling ito ay napakasindek na nakakatakot lang. Parang hindi ka panipaniwala, si Yehan ay 20 taong gulang na ngayon. Hindi ka panipaniwala na sabihin na isang 20 taong gulang na master ng Rendo. Sa ilalim ng gabi, silang dalawa ay nagbanggaan sa bawat galaw ng totoo. Ang nakakabinging tunog ng labanan ay parang isang mahinang kulog sa tuktok ng bundok, at patuloy itong tumunog ng walang tigil.
Triple Strength. Sa sandaling ito, pagkatapos ng higit sa 10 pag-atake laban kay Yehan, ang lakas sa katawan ng matandang lalaki ay muling tumaas. Ang ganitong uri ng nakakatakot na martial arts ay tila patuloy na makapagpapalakas ng lakas sa kanyang katawan. Ang lakas sa kanyang katawan ay magiging mas malakas, at ang superposition ng tatlong lakas ngayon ay nagpapataas ng kanyang lakas ng pakikipaglaban ng kalahating antas. Ang ganitong uri ng lakas ay katumbas na ng peak master ng mga unang araw ng Great Governor. Ang galing ng martial art na ito. Mukhang kung gusto mong talunin ang matandang lalaking ito, hindi mo talaga ito maitago. Itinaas ni Yehan ang kanyang ulo, pumikit at tiningnan ang binti na bumagsak mula sa gabi. Ang kapangyarihan ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na ang madilim na ulap ay nagtakip sa araw, at ang lubhang nakaka-pressure na aura ay nagparamdam sa mga tao ng bahagyang pagkalito. Sa susunod na sandali, hindi na nagtago si Yehan, at sumabog ang kapangyarihan ng peak state sa mga unang araw ng Great Governor, at isang nakakatakot na sword energy ang nagbukas mula sa kanyang katawan, na nagliliwanag sa gabi. Sa oras na ito, si Yehan ay parang isang matalas at walang kapantay na espada tulad ng isang magic soldier, siya ang espada, at ang espada ay siya mismo. Kabanata 776. Ano? Sa kabilang panig ni Yehan, naramdaman ng matandang lalaki mula sa Iron Leg Gate ang biglaang pagtaas ng lakas ni Yehan sa sandaling ito, biglang kumislap ang kanyang mga matatandang mata ng pagkagulat, ang kaharian ni Yehan ay mas malakas kaysa sa kanya. Ang kanyang sariling kapangyarihan ay sumabog ng lubusan, at ang kapangyarihan ng espada ni Yehan ay nagpang-inig sa matandang lalaki ng Iron Leg Gate. Kahit na sumabog siya ng triple strength sa sandaling ito, naramdaman pa rin niya na mas masahol siya kaysa kay Yehan sa oras na ito, dahil si Yehan ang kapangyarihan ng kanyang kaharian ay mas malakas kaysa sa kanya. Kanina, hindi lubos na pinakawalan ni Yehan ang kanyang sariling lakas. Ang nakakatakot na sword energy ay bumagsak mula sa gabi, na parang sinisira ang bundok Huashan gamit ang puwersa. Ang makapangyarihang kapangyarihan ng pagpatay ay nagulat sa matandang lalaki ng Iron Leg Gate, at sa parehong oras, ang kanyang ekspresyon ay napakaseryoso. Ang kapangyarihan ng triple strength ay sinalubong ang nakaraan ng may kabaliwan. Ang isang paggalaw ng banggaan ay nag-alog sa langit at lupa, ang walang katapusang mga alon ng hangin ay nagwawalis sa lahat ng direksyon, ang katawan ni Yehan ay umindayog sa kawalan, at pinatatag ang kanyang figure, ngunit ang matandang lalaki na may bakal na mga binti ay nagsuka ng ligaw sa ilalim ng paggalaw na ito dugo, ang matandang katawan na iyon ay hindi mapigil ang sumabog sa gabi, ang kanyang mukha ay napakaputla. Matandang lalaki, magaling ang iyong martial art, ngunit sayang hindi ka sapat na malakas, kaya nakalaan kang maging bilanggo ko ngayong gabi. Nakita ang matandang lalaki na may bakal na mga binti na sumugod palayo, nang uuyam ng ngumiti si Yehan sa gabi, at tumakbo. Ang espada na longkuan sa kanyang kamay ay muling nahulog mula sa gabi, na nag-iiwan ng isang pangmatagalang bakas ng sword energy sa gabi. Triple strength. Nakita na muling umaatake si Yehan, nagbago ng husto ang kutis ng matandang lalaki sa Iron Leg Gate, at sa parehong oras ay sumigaw siya ng malakas, at muling pinakawalan niya ang triple strength, sinipa ang hindi matatalo na Iron Leg patungo sa nakakatakot na figure na bumabagsak sa hangin. Jian Guang. Rumble. Ang kaguluhan sa kawalan, tulad ng isang matagal nang nakahandang pagsabog ng bulkan, ay marahas at makapangyarihan. Nagtapos ang isa pang banggaan. Sa pagkakataong ito, ang matandang lalaki ng Iron Leg Gate ay direktang ipinadala na lumilipad ng espada ni Yehan, at ang dugo ay hindi mapigil ang tumalsik mula sa kanyang bibig. Nag-spraying out, ang kanyang kanang binti ay namamanhid mula sa makapangyarihang puwersa. Sampay na bata, umatras. Sa sandaling ito, ang mukha ng matandang lalaki mula sa Iron Leg Gate ay kasing pangit ng dati. Ang lakas ni Yehan ay napakasama na kahit siya ay hindi makapapantay sa kanya. Bukod dito, pagkatapos ni Shaben at Lin Chi, ang dalawang nakakatakot na general, ay nagtanggal ng ilang matuwid na anak, ang Tilegman, na mayroon ng kalamangan, ay nahulog sa isang matinding labanan. Ang 5 junior Rendo Master sa Tilegman ay hindi makapapantay kina Shaben at Lin Chi, at ang mga napigilan ay walang lakas upang lumaban pabalik. Iniisip ito, hindi pinansin ng matandang lalaki ng Iron Leg Gate ang iba pang mga bagay at nag-sweep patungo sa malayo na kalangitan ng gabi na parang isang sinag ng itim na liwanag. Nang makita ito, ang isa pang master na nakikipaglaban kay Zhao Hengtian ay umalis din kay Zhao Hengtian at tumakbo palayo sa kalangitan ng gabi. Ang ganitong uri ng resulta, hindi nila ito naisip nang dumating sila, ngunit sila ay tumakas, at ang natitirang mga Iron-Legged Door Masters ay hindi gaanong mapalad. Mag-iwan ng isa na buhay, at patayin ang iba.
Pinanood ni Yehan ang pag-alis ng dalawang Iron-Legged Masters, ngunit hindi siya naghabol sa kanila. Ang martial arts ng mga Iron-Legged Masters ay napakasama. Gumamit si Yehan ng dalawang malalaking galaw kanina ngunit hindi niya napatay ang matandang lalaki. Gusto niyang patayin ng lubusan ang matandang lalaki. Maliban kung gagamitin ni Yehan ang Suzaku Holy Flame, hindi ito gaanong nakakaapekto kay Yehan sa ngayon kung sila ay tumakas, at hindi masama kung kaya nilang panatilihin ang 8 Masters ng Iron Leg Sect. Pagkalipas ng mahigit sa kalahating oras, ang labanan dito sa Eagle Subaltar ay ganap nang natapos. Ang 300 Wolf King Masters ay lahat ay pinatay ng Tianlong General at ng Silver Dragon General. Ang kanilang binayaran ay ilang pinsala lamang. Maliban kay Feng Bing na inutusan ni Yehan na iligtas ang kanyang buhay, ang iba pang 6 ay pinugutan ng ulo ni Xia Ben at Ling Chi. Maliban sa dalawang early stage masters na tumakas mula sa 10 masters na nagbabantay sa sangay ng diing ng Iron Leg Gate, 7 sa iba pang 8 ang namatay. Mayroon siyang matinding interes dito, kaya pinanatili niya siya dahil gusto niyang makuha ang martial arts na isinasanay ng Iron Leg Gate mula sa kanyang bibig. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng Iron Leg Gate ngayong gabi ay nagpakilala kay Yehan ng isang problema. Dapat siyang laging mag-ingat laban sa mga miyembro ng Ancient Wu School. Mabuti na lang, ang mga taong ito ay nasa ilalim ng kanyang kontrol, kung hindi, tiyak na hindi siya magtatagumpay sa pag-atake sa Shaanxi ngayong gabi. Ngayong mayroon ng unang pagkakataon, marahil ay magkakaroon ng pangalawang pagkakataon. Sa ngayon, sa harap ng sinaunang Wu Sect, ang lakas ni Yehan ay hindi sapat. Ang mga taong ito ay halo-halong mga tao mula sa ilalim ng mundo na hindi maganda para sa kanya. Kapag natapos na ang labanan, magsisimula ng linisin ng Yinlong ang larangan ng digmaan at makuha ang subaltar ng Diing. Siyempre, ang lugar na ito ay naging kanilang pansamantalang tirahan. Sa sandaling ito, ang 4 Heavenly Dragons ay naghatid kay Feng Bing na may pangit na mukha sa katawan ni Yehan. Hindi siya pinatawad ni Yehan dahil sa kanyang kabaitan. Hindi nakalimutan ni Yehan ang pangakong ginawa niya kay Zhou Qiguo sa Timog China. Dapat ba kitang tawaging Mr. Feng o dapat ba kitang tawaging ikapitong ampon na anak? Tiningnan ni Yehan si Feng Bing at nang ooyem. Yehan, ano ang gusto mo? Tiningnan ni Feng Bing si Yehan na may madilim na ekspresyon. Siyempre pinatay kita. Bahagyang ngumiti si Yehan. Ikaw. Nang marinig ito, nanginginig ang ekspresyon ni Feng Bing at kumislap ang takot sa kanyang mga mata. Dahil nakaligtas siya, siyempre ay ayaw niyang mamatay. Hehe. Hindi ko nakikita na natatakot ka rin sa kamatayan. Nang uuyam na tumawa si Yehan at sinabi, Feng Bing, kung hindi dahil sa ang aking hinaharap na biyanan at ang iyong matandang lalaki ay magagandang kasama sa armas, talagang iniisip mo ba na ikaw ay maaari pa ring mabuhay? Sa pagkakataong ito, hahayaan kita, ngunit kung gusto mong patuloy na makipaglaban sa akin, huwag nang sabihin ang aking biyanan, papatayin kita kahit na sabihin sa akin ng hari ng langit, dalhin siya pababa at bantayan ng mabuti. Tumango ang 4 na dakilang Dragon General at ipinadala palayo si Feng Bing. Pagkatapos, lumakad si Yehan patungo sa nakaligtas na Iron-Legged Master na malubhang nasugatan. Tinitingnan si Yehan na papalapit, sinabi niya na may murderous expression, Yehan, patayin mo ako kung may kakayahan ka. Tama iyon, babawiin ako ng matandang master ng sekta kapag dumating na ang oras. May silbi ka pa rin sa akin, kaya hindi ka pa mamamatay ngayon. Malamig na ngumiti si Yehan, medyo naguguluhan sina Zhao Hengtian at ang iba pa, at sinabi, Xiaohan, gusto mo bang panatilihin siya upang harapin ang Iron Leg Gate? Kabanata 777. Hindi pa siya gaanong kapaki-pakinabang. Umiling si Yehan, at sinabi, kanina, nakipaglaban ako sa matandang lalaki mula sa Iron Leg Sect. Ang martial arts na isinasanay ng sektang ito ay napakasama, at interesado ako. Xiaohan, ang martial art na ginagamit ng Iron Leg Gate ay tinatawag na Jiu Shangjin. Sinabi ni Chen Tianxing, ang lugar ng kapanganakan ng pamilya Chen ay nasa hilagang China rin, at nasa Taiyuan, at mas kilala nila ang Iron Leg Gate. Ninefold strength? Parang napakamalakas. Nakangiting sabi ni Yehan. Sinabi ni Chen Tianxing, Xiaohan, marahil hindi mo alam na ang Iron Leg Sect ay nasa rurok nito, ngunit maaari itong ihambing sa isang dakilang sekta tulad ng Wudang Shaolin. Noong panahon ng Southern at Northern Dynasties, mayroong isang lalaki na nagngangalang Wang Jikong. Ang siyam na tiklop na lakas na ito ay nagtatag ng Iron Leg Gate,
ngunit sayang, ang kaguluhan sa loob ng bansa noong nakaraan ay nagdulot ng pagkawala ng kumpletong siyam na tiklop na paraan ng pagsasanay ng Iron Leg Gate, upang unti-unting bumagsak ang Iron Leg Gate, at naging pinakamababa sa sinaunang mundo ng martial arts ngayon. Pag-uusapan ng sinaunang martial arts, ang paputok na kapangyarihan ng Ninefold Strength Theory ay mas mataas pa kaysa sa Bahiquan, at maaari itong tawaging isang napakakatakot na martial arts sa sinaunang mundo ng martial arts. Siyam na tiklop na lakas, mga kagiliw-giliw na martial arts. Tinitigan ni Yehan ang iron-legged Zhong Rendu Master, na may masamang ngiti sa kanyang mga mata. Kung nakuha niya ang paraan ng pagsasanay ng siyam na tiklop na lakas, tiyak na tataas ang kanyang lakas ng pakikipaglaban pagkatapos ng pagsasanay, at pagkatapos ay ipapasa niya ito sa kanyang mga nasasakupan. Mga tao, kung gayon, ang lakas ng pakikipaglaban ng Silver Dragon General ay tataas din ng husto. Sa lupain ng Hilagang China, pagkatapos ng isang gabi, ang buong rehiyon ng Hilagang China ay nagkagulo. Si Yehan ay hindi inaasahang tahimik na pumasok sa Hilagang China Shaanxi, at kinuha ang sub-altar ng Diying sa lungsod ng Taiyuan sa loob ng isang gabi, at pinatay ang lahat ng mga master sa ilalim ni Beiming Longboman. Ang isang mabilis na aksyon at matalas na mga pamamaraan, hayaang makita ng mundo ng isang beses pa ang kasanayan at lakas ng loob ni Yehan sa timog. Siyempre, hindi alam ng mga tagalabas na kahit ang Iron Leg Gate ng Ancient Wu School ay kasangkot sa labanang ito. Pagkatapos ng lahat, ang alyansa sa pagitan ng Beiming Longbow at ng Iron Leg Gate ay isinagawa ng lihim, at kahit na hindi alam ni Yehan ito ng maaga. Ang labanan ni Yehan sa Shaanxi, sa paningin ng mga tagalabas, ay maituturing na isang blitzkrieg. Dapat mong malaman na ilang araw pa lang ang nakalipas mula nang manalo si Yehan sa Hilagang Kanluran, at nagsimula pa lang itong maging matatag. Orihinal na naisip ng mga taong nanunood mula sa labas na si Yehan ay nasa doon. Nakatayo siya sa Hilagang Kanluran sa loob ng isang panahon, naghihintay ng isang pagkakataon, at pagkatapos ay nagtungo pa Hilaga nang makita niya ang tamang oras. Gayunpaman, sa sandaling nakuha ni Kaikai ang Hilagang Kanluran, pumasok siya sa Hilagang China nang hindi tumitigil, at kinuha ang Land Eagle sa Shaanxi gamit ang isang mabangis na paraan ng pakikipaglaban. Subforum. Ang bilis ni Yehan ay napakabilis. Gaano siya kakatapangan upang sakupin ang hilaga ng ganito? Totoo iyon. Sa ngayon, halos tumagos na si Yehan sa malalim na lupain sa hilaga. Kung ang ilang mga pangunahing puwersa sa ilalim ng mundo sa hilaga ay magtutulungan upang salakayin siya sa oras na ito, walang alinlangan na ay padadala siya sa isang mapanganib na sitwasyon. Sino ang makakasabi ng ganitong uri ng bagay ng malinaw? Tinitingnan ng katalinuhan at karunungan na ipinakita ni Yehan sa daan, hindi niya malalaman ang mga bagay na ito. Sa tingin ko marahil ay naglalaro ulit ang lalaking ito ng isang uri ng Pokana. Sa Hilagang China, ngayon alam na lumitaw na si Yehan sa Shaanxi at nakuha ang sangay ng Diying. Maraming tao ang nagulat sa bilis ng blitzkrieg ni Yehan, ngunit pinanood din nila ng mabuti ang Shaanxi. Pinunasan ni Yehan ang sangay ng Diying. Pumasok ba siya sa Inner Mongolia sa susunod at hilahin ang Beiming Longbow mula sa altar? Basura, isang grupo ng mga basura, anong uri ng kalokohan at Iron Leg Door, lahat sila ay isang grupo ng mga basura. Inner Mongolia, Tianying Branch Headquarters, nakaupo si Beiming Longbow sa unang upuan at yumangal ng may galit, na may isang mabangis na mukha at mga mata na parang makamandag na ahas. Ang tanging 3 ampon na anak na natira ay hindi ng ahas na magsalita. Ang subaltar ng Shaanxi Diying ay ganap na napuksa, at ang subaltar ng Inner Mongolia Tianying ay natural na nakatanggap ng balita kaagad. Ang ganitong uri ng pagkawala at presyo ay napakalaki para sa buong Shenying. Si Yehan ay napuksa na sa Hilagang Kanluran. Isang grupo ng mga Condor ang pumunta upang tulungan ang mga tropa ng Wolf King ng Northwest Wolf, at pinatay ang unang matuwid na anak na si Xiao Jianli. At sa ngayon, naglunsad si Yehan ng isa pang malaking paggalaw sa Shaanxi, na nilipol ang 300 Wolf King troops, at nawalan din ng 7 ampon na anak, maging ang Iron Leg Gate na naghanda sa lokal na subaltar ng Agila ay nagdusa ng malubhang pagkalugi. Sampay na Yehan, bakit siya palaging maswerte? Totoo bang tinutulungan siya ng langit? Ang mga mata ni Beiming Longbow ay puno ng sama ng loob, personal niyang babantayan ng Shaanxi, naghihintay na magtungo sa pintuan si Yehan. Sa sandaling ito, hindi siya makapaghintay na patayin si Yehan gamit ang kanyang sariling mga kamay ngayon upang mapawi ang kanyang galit. Ama, may balita na si Lao Chi ay buhay pa. Hindi siya pinatay ni Yehan, ngunit ikinulong lamang siya. Nakatayo sa ibaba ang tanging 3 ampon na anak sa 13 ampon na anak, maliban kay Feng Bing.
Maliban sa ikapitong ampon na anak, ang natitirang mga tao ay lahat ay pinatay ni Yehan. Tinitingnan si Baming Longbo ng malamig na mga mata, ang ikaapat na ampon na anak ay nagsabi ng may paggalang. Nang marinig ito, malamig na umungol si Baming Longbo at sinabi, ang maliit na bastardo na si Yehan ay hindi siya pinatay. Sa tingin mo ba isa pa rin siya sa atin ngayon? Sino mang nang ahas na ipagkanulo ako, mapaparusahan ko siya. Ama, ang sub-altar ng diing ay nawasak na ngayon, dapat ba tayong pumunta at kunin ito pabalik? Ang ikaapat na ampon na anak ay nagtanong ng may malalim na boses. Hindi ko pa itinuturing na mahalaga ang isang maliit na Shangxi. Kung gusto niya, ibibigay ko na lang sa kanya. Ang ating kampo ay narito. Sayang, masyadong nagtiwala ako sa mga basura ng Iron Leg Gate. Hayaan mo ang pagkawala ay mabigat, dapat sana ay pumunta ako sa Shangxi kung alam ko lang ito noon, para hindi ako masyadong matalo, mangyaring makipag-ugnayan sa Siberian Tiger at Taimo. Maaaring makuha, malamig na sinabi ni Baming Longbo. Tumango ang pangatlong ampon na anak, nag-atubiling sandali, at sinabi, Ama, lungsod ng Yanjing. Hindi ako kasing tanga ng Northwest Wolf, at handa akong maging aso para kay Nolan Mietian. Malamig na umungol si Baming Longbo, at sinabi, ang kombinasyon ng tatlong puwersa ay sapat na upang makipagkumpetensya sa maliit na hayop na si Yehan, at hindi mahalaga kung sumali si Nolan Mietian o hindi. Ngayon na alam ko, foster father, magsisimula na akong makipag-ugnayan sa Tilegman at sa panig ng Hilagang Silangan ngayon. Lungsod ng Yanjing, Hall of Reincarnation. May panunuya sa mukha ni Nolan Mietian, at sinabi. Napakabilis nilang pumasok sa Hilagang China, at nakuha pa nga ang isang sangay ng matandang lalaki na si Baming Longbo. Ang mga galaw ng ating kalaban ay talagang mabilis. Ngayon, nasa parehong lugar na tayo sa kanya, napakaganda, hindi magtatagal at magkikita kami ng opisyal sa pangalawang pagkakataon, at sa oras na iyon, hahayaan ko siyang mahulog mula sa mataas na altar hanggang sa maging pira-piraso. Pangulo, hindi ba natin dapat gawin ito? Si Yehan ay lumitaw na sa Hilagang China. Sa pangunahing bulwagan, ang mga dragon ay nagtanong ng may malalim na boses. Nang marinig ito, sinabi ni Nolan Mietian, nasaan si Prajna? Mapait na sumagot si Batwo, Pangulo, nagpapagaling si Miss mula sa kanyang mga sugat, kaya hindi angkop na gumala-gala. Kabanata 778. Nang marinig ito, walang pakialam na sinabi ni Nolan Mietian. Mukhang hindi tayo masyadong makasasandal sa kanya para sa maraming bagay. Lagi nang nagsusulong si Banroo na sugurin si Yehan sa labas ng lungsod ng Yanjing, ngunit hindi pa siya nagtatagumpay. Ang boss ay gagawa ng kabaligtaran, hindi tayo makikialam sa bagay na ito, at magagamit natin ang kamay ni Yehan upang alisin ang lahat ng mga taong sumuway sa atin sa Hilaga, at pagkatapos ay haharapin natin si Yehan. Ang pagkontrol sa Hilaga at Timog ng walang anumang pagsisikap ay nagbibigay sa akin ng ganitong pagkakataon. Pag-uusapan, gusto ko ring pasalamatan si Yehan, tinulungan niya akong alisin ang mga hadlang na iyon ng isa-isa. Matalino ang chairman, hanggat maalis natin si Yehan sa huli, kung gayon ang lahat ng kanyang ginagawa ay paggawa ng mga damit pangkasal para sa ating Heroes Association, at mas madali para sa atin na kontrolin ang Hilaga at Timog. Tumango ang 8 miyembro ng bulwagan, ito ay isang magandang ideya, minsan at para sa lahat, ngunit kahit na maganda ang ideya, nakasalalay iyon kung kaya nilang kainin si Yehan sa huli. Kung hindi nila ito makakain, magiging nag-iisa at walang magawa sila sa hilagang ilalim ng mundo. Ang Hilagang Silangan, na kilala rin bilang tatlong silangang lalawigan, Manchuria, at Kanto, ay binubuo ng tatlong pangunahing lalawigan at isang bahagi ng Inner Mongolia. Ang punong tanggapan ng Northeast Tigers ay nasa Heilongjiang. Narinig kong pumasok na si Yehan sa Hilagang China at nakuha ang Shangxi, at nilipol ang dibisyon ng Land Eagle ng Baming Longbo. Pagkatapos ng altar, hindi nagalak ang Siberian Tiger tulad ng ginawa ng Northwest Wolf nang matalo sila sa Shangxi. Matapos makipaglaban kay Yehan sa Hilaga, siya, na laging mayabang, ay nagsimulang mapagtanto na magiging mahirap para sa isang partido lamang napigilan si Yehan na magtungo sa Hilaga. Ang kasalukuyang pagkabigo ni Baming Longbo ay maaaring maging kanyang susunod na sarili, at hindi na niya kayang tingnan ng may paghamak si Yehan. Ghost Servant, palagi kang matalino at kalmado, at ikaw lang ang taong available sa akin ngayon. Ano ang tingin mo tungkol sa pagpasok ni Yehan sa Hilagang China? Kalmado at walang ekspresyon na tanong ng Siberian Tiger, tinitingnan ang Ghost Servant na nakatayo sa ibaba. Sumagot ang Ghost Servant, King Tiger, alam ko lang na hindi natin kayang harapin ng mag-isa si Yehan.
Ang mga aral na natutunan natin sa nakaraan ay malinaw. Sa mga tuntunin ng Pokona at mga trick, si Yehan ay mas mahusay kaysa sa ating lahat. Sa mga tuntunin ng puwersa, ang mga pangunahing puwersa sa Hilaga ay nagpadala ng mga tropa noon. Hindi pa natin siya nakipaglaban kahit na nagtulungan tayo upang tulungan ang Hilagang Kanluran. Ibig mo bang sabihin na magkaisa ang mga puwersa sa Hilaga? Tanong ng Siberian Tiger. Matapos makaranas ng isang trahedyang pagkabigo, binitawan na niya ang kanyang pagiging mayabang at pagmamataas. Kung hindi maalis si Yehan sa ngayon, ang kanyang posisyon sa ilalim ng mundo sa Hilaga ay mapapahamak. Well, marahil noon, iisipin ng Siberian Tiger na ang pag-atake ni Yehan sa ibang mga puwersa ay walang kinalaman sa kanya, at kailangan lang niyang panuorin ang apoy mula sa kabilang panig, ngunit iba na ngayon. May isang paraan lang. Sinabi ng Ghost Servant, ang lakas ng Beiming Longbow sa Hilagang China ay halos kalahati na, at sa tingin ko malinaw niyang nakikita ang makapangyarihang relasyon dito, kaya sa tingin ko kikilos siya. Ang pagpipilian ay pareho sa atin, ngunit nakasalalay sa kung sino ang pipiliin niya, kung pipiliin niya si Nolan Mietian, kung gayon ang ating sitwasyon ay magiging napakahirap, at tayo ay magiging tanging nag-iisang puwersa sa hilagang ilalim ng mundo. Paano kung pipiliin tayo ni Beiming Longbow? Tumango ang Siberian Tiger at nagpatuloy sa pagtatanong. Sinabi ng Ghost Servant, kung gayon ay dumating na ang ating pagkakataon. Ang tiyak ngayon ay kung pupuksay ni Yehan ang Beiming Longbow, ang susunod na target ay tayo. Mas mainam na magkaisa sa Beiming Longbow kaysa harapin natin ng mag-isa si Yehan. Well, sa oras na iyon, ang dapat na mawala ng kapangyarihan ay si Nolan Mietian ng Yanjing. Tumango ang Siberian Tiger at sinabi, tama iyon, ngayon ay nakasalalay na kay Beiming Longbow ang pagpili, ngunit batay sa aking nalalaman tungkol sa kanya, hindi siya dapat kasing tanga ng Northwest Wolf. Kung pinili ng Northwest Wolf tayo sa halip na Nolan Mietian, hindi siya magiging koronado bilang Northwest Dog King. Sa Taiyuan, lalawigan ng Shaanxi, sa subaltar ng Ding, kasalukuyang isinasanay ni Yehan ang Ninefold Strength na kinuha mula sa bibig ng master ng Iron Leg Gate. Siyempre, hindi magiging masyadong mahirap na makuha ang hanay ng martial arts na ito gamit ang mga paraan ni Yehan. Tungkol naman sa master ng Iron-Legged Sect na pinatay ni Yehan, hindi magiging mahabagin si Yehan sa mga miyembro ng sinaunang martial arts sect na sumalakay sa kanya sa lungsod ng Shanghai. Ang Ninefold Strength na kinuha ni Yehan mula sa bibig ng Iron Leg Door Master ay hindi isang kumpletong paraan ng pagsasanay ng siyam na tiklop na lakas, maaari lamang itong malinang hanggang sa triple strength. Sa buong Iron Leg Door, walang kumpletong siyam na tiklop na paraan ng pagsasanay ng lakas. Ang paraan ng pagsasanay ng Jiu Shamjen ay medyo komplikado. Ang unang hakbang ay nangangailangan na buksan ng practitioner ang maraming meridian na tumatakbo sa katawan at tumatakbo sa bawat bahagi ng katawan. Sa ganitong paraan lamang maaaring mailabas ang paputok na kapangyarihan sa katawan mula sa lahat ng bahagi ng katawan. Ito ay naaangkop sa legwork, boxing technique, knife technique at sword technique. Sa pangalawang hakbang, ang kapangyarihan sa katawan ay ginagamit sa isang espesyal na paraan ng reverse operation upang makamit ang isang malakas na paputok na epekto sa isang iglap. Siyempre, sa ganitong palagay, ang paglilinang ay dapat munang buksan ang mga meridian ng bawat pangunahing channel, kung hindi man ay hindi maibabalik ang operasyon. Maaaring magdulot ito ng pagbabaliktad ng panloob na paghinga at pagsabog at kamatayan. Ang ikatlong hakbang ay ang pag-ugnay sa kapangyarihan ng reverse movement sa dantian, at pagkatapos ay gamitin ang dantian upang sumabog at atakihin ang kalaban. Kahit na komplikado ang paraan ng paglilinang ng Ninefold Strength, hindi masyadong mahirap na malinang gamit ang talento ni Yehan. Sa loob lamang ng 3 araw ng pag-urong, matagumpay na nilinang ni Yehan ang Ninefold Strength. Ang biglaang pagsabog ng lakas ay nagparamdam kay Yehan na ang kanyang lakas ng pakikipaglaban ay tumaas ng humigit kumulang 10%. Nagpakita ito ng pagkamangha kay Yehan, ang hindi kumpletong Ninefold Strength ay napakamalakas, kung nakuha niya ang buong bersyon ng Ninefold Strength Training Method at nilinang ang Ninefold Strength sa kanyang katawan, hindi ba doble ang kanyang lakas ng pakikipaglaban? Mukhang oras na upang alamin ang kumpletong paraan ng pagsasanay ng Ninefold Strength. Matapos sanayin ang Ninefold Strength mismo, isang naisip ang lumitaw sa isip ni Yehan. Kung nakuha niya ang kumpletong bersyon ng Ninefold Strength Training Method, kung gayon, mas malakas ang kanyang lakas ng pakikipaglaban kaysa sa mga practitioner ng parehong kaharian, at magiging mas nakakatakot siya. Gamit ang kasalukuyang lakas ng pakikipaglaban ni Yehan, hindi masyadong mahirap na hamanin ang mga masters ng gitnang yugto ng Great Rendo.
Ang kanyang kahusayan sa pakikipaglaban ay tiyak na makakapatay sa gitnang termino ng Great Governor sa loob ng ilang segundo. Siyempre, hindi itinago ni Yehan ang kanyang mga lihim, sinanay niya ang Jiu Shangjin mismo, at ipinasa rin niya ang hanay ng martial arts na ito sa mga tao sa ibaba, kahit na ginamit din ito ni Zhao Hengtian upang pag-aralan ito. Ang paputok na kapangyarihan ng siyam na tiklop na lakas na ito ay mas malakas kaysa sa paputok na kapangyarihan ng Bahikwan ng aking pamilya Chen. Kung ang Bahikwan ay dadagdag sa siyam na tiklop na lakas na ito, malamang na magiging pinakamabangis na pag-atake sa mundo. Bumantong hininga si Chen Tianxing sa kanyang puso. Ito ay tinatawag na isang makapangyarihang alyansa. Ngumiti si Yehan, Senyor, gamit ang siyam na tiklop na paraan ng pagsasanay ng lakas na ito, kung mapapabuti mo ito ng kaunti, ang Bahikwan ng iyong pamilya Chen ay tiyak na magiging isang paaralan sa mundo ng martial arts, kahit na ikaw ay mula sa Bejiman. Sa mga tuntunin ng mga kasanayan sa boxing, hindi sila kasing galing mo. Hehe, iyon mismo ang ibig kong sabihin. Ngumisi si Chen Tianxing at sinabi, Xiaohan, ang dahilan kung bakit tumulong ang ating pamilya Chen sa iyo noon ay upang bumalik sa hilaga at muling hubugin ang prestihiyo ng aking pamilya Chen sa Taiyuan. Bumalik sa lugar na ito, lahat ng ito ay dahil sa iyo at sa aking pamilya Chen upang magkaroon ng pagkakataon na bumalik sa Taiyuan. Ako, si Chen Tianxing, ay narito upang palitan ang pamilya Chen, salamat sa iyong kabaitan. Pagkatapos ng lahat, yumuko ang magkapatid na Chen kay Yehan at nag-urong ng kanilang mga kamay. Nakita na gumawa ng isang napakagandang regalo sina Chen Tianxing at ang dalawa, nagmadaling sinuportahan sila ni Yehan at sinabi, kayong dalawang senior, tumutulong kayo sa akin mula pa sa timog, at dapat ako ang magpasalamat, hindi na banggitin, sa daan, tinatreto ko na kayong dalawa bilang mga lolo, paano ko matatanggap ang isang napakagandang regalo mula sa iyo, dahil nakarating na ako sa Taiyuan, ano ang iniisip ng dalawang senior ngayon? Ibaba ang imbitasyon, mangyaring anyayahan ang mga kaibigan mula sa buong hilagang China sa Taiyuan, at i-shake up ang prestihiyo ng aking pamilya Chen sa Taiyuan. Sinabi ni Chen Tianxing na may matatalas na mga mata. Nang marinig ito, tumango si Yehan. Ang pamilya Chen ay wala sa Taiyuan sa loob ng ilang taon dahil sa makapangyarihang Wang Fukishan. Ngayon na bumalik na sila sa Taiyuan, dapat silang magdaos ng seremonya ng pagbabalik sa labas ng mundo. Ang tanging problema ay ang seremonya ng pagbabalik ay ginanap sa oras na ito. Hindi ko alam kung anong uri ng reaksyon ang magkakaroon nito. Kinabukasan, nagmaneho ng kotse si Yehan palabas ng subaltar ng Diying at patungo sa lungsod ng Jinchong, Shaanxi. Lungsod ng Jinchong, na kilala bilang Jiangxing, Zhejiang at Zhejiang Prefecture noong unang panahon, ay isa sa mga lungsod na antas ng prefecture sa ilalim ng jurisdiction ng lalawigan ng Shaanxi. Matatagpuan ito sa timog silangan ng lalawigan ng Shaanxi, sa hangganan ng mga lalawigan ng Shaanxi at Henan. Ito ay naging larangan ng digmaan para sa mga strategist ng militar mula noong unang panahon. Han, ang lalamunan ng Central Plains, at ang portal ng reputasyon ng Three Jinns. Nakaupo sa co-pilot si Shaben. Ang lalaking ito ay nakasandaw sa upuan at pumikit, ngunit ang kanyang mga nakapikit na mata ay paminsan-minsang tumitingin kay Feng Bing na nakaupo sa likod na upuan. Pupunta si Yehan sa lungsod ng Jinchong, kaya natural ito ay sa bahay ni Feng. Hindi nakalimutan ni Yehan ang ipinangako niya kay Zhou Qiguo sa Timog China Military Region noon. Kapag nagamot na niya ang kanyang matandang kasama sa armas, tatanggapin niya ng tunay si Yehan bilang kanyang manugang. Kabanata 779. Iyon ang dahilan kung bakit hindi pinatay ni Yehan si Feng Bing. Kung hindi dahil sa ang hinaharap na biyenan at ang ama ng lalaking ito ay mga matandang kasama sa armas, hindi hahayaan ni Yehan na mabuhay si Feng Bing. Manigarilyo ka, hahayaan kita sa pagkakataong ito, sana huwag ka nang makialam sa mga gawain ng ilalim ng mundo sa hinaharap, lalo na ang pakikipaglaban sa akin, totoo lang, hindi ako isang mabait na tao, huwag mong hamanin ang aking ilalim na linya, kung sa pagkakataong ito hindi para sa kapakanan ng ama ni Yuner. Ibinato ni Yehan ang isang sigarilyo kay Feng Bing sa likod na upuan, nagsasalita sa kanyang sarili habang nagmamaneho. Nang marinig ito, sinindihan ni Feng Bing ang kanyang sigarilyo at sinabing kalmado, mukhang makakaligtas ako sa pagkakataong ito, at dapat kong pasalamatan si Tito Joe. Siyempre, nagpatuloy si Feng Bing, Yehan, dahil kinuha mo na ang Shaanxi at sinira ang sangay ng Diying, kung gayon mas mabuting patayin mo ang aking ampon na ama, kung hindi, kung hahayaan mo akong umalis, hindi niya ako hahayaang umalis. Bukod sa aking pamilya, sa tingin mo ba makakasama pa rin ako sa iyo sa hinaharap? Hindi masamang pag-unawa, sabi ni Yehan,
Mukhang matalino ka rin, gusto kong makipag-usap sa mga matatalinong tao, ngunit kung kaya kong patayin ng paulit-ulit si Bang Ing Longbow, natural na kaya ko siyang patayin, kaya, hindi mo na kailangang mag-alala. Panipi. Sana nga. Pagkatapos sabihin iyon, pumikit si Feng Bing. Ang kotse ay pumasok na sa Jinchong at malapit nang pumasok sa compound ng pamilya Feng. Na-notify na ni Feng Bing ang pamilya Feng. Lahat ng tao sa pamilya Feng ay naghihintay na. Kalahating oras ang lumipas, nagmaneho si Yehan sa compound ng pamilya Feng. Ang tirahan ng pamilya Feng ay napakagarbo, at may mga tauhan ng seguridad na nagbabantay sa loob at labas. Sa isang anak na lalaki tulad ni Feng Bing na naglalakad sa ilalim ng mundo, ang mga gwardya dito ang sistema ay hindi masama, mas mahusay ito kaysa sa mga bodyguard na inuupahan ng mga ordinaryong mayayaman. Itinigil ni Yehan ang kotse sa compound, at ang pamilya Feng, na nakarinig na ng balita, ay isa-isang lumabas. May dalawang nakakatandang kapatid na babae sa itaas ni Feng Bing, kaya sa sandaling ito, 4 na tao ang lumabas, 3 anak na babae 1 lalaki, ngunit kapansin-pansin na ang binti ng lalaking ito ay pailay, at nanginginig siya kapag naglalakad, at sinusuportahan siya ng isang magandang babae. Nang tumingin ang 4 na tao kay Feng Bing na bumaba sa kotse, ang mga nag-aalalang ekspresyon sa kanilang mga mukha ay malinaw na huminahon. Siyempre alam ni Feng Tianhao kung ano ang nangyayari sa Shanxi ngayon gamit ang kanyang kakayahan sa Shanxi. Ang kanyang anak ay nasa ilalim ng utos ng Grassland King. Isa sa 13 ampon na anak, kinuha ni Yehan ang Shanxi sa oras na ito, at nag-aalala siyang papatayin din ni Yehan si Feng Bing. Dahil dito, tinawagan din ni Feng Tianhao si Zhou Qiguo na nasa South China Military Region. Matapos gawin ang pangako, huminahon siya ng kaunti, ngunit hindi niya nakita ang pagbabalik ni Feng Bing, at ang mga puso ng buong pamilya Feng ay nasa suspense. Sa tingin ko ito si Mr. Ye. Ako, ang pamilya Feng, salamat sa iyong pagpapaubaya sa aking anak. Nagpasalamat na sinabi ni Feng Tianhao nang makita niyang papalapit si Yehan. Isa lang siyang anak na tulad ni Feng Bing. Kung gusto niya sa huli tiyak na isang napakasama na bagay para sa isang puting buhok na tao na magpadala ng isang itim na buhok na tao. Sinabi ni Yehan, si Mr. Feng ay nagiging magalang, ito ay isang bagay lamang ng katapatan gaya ng ipinagkatiwala ng iba. Sa anumang paraan, dapat kong pasalamatan si Mr. Ye sa iyong kabaitan. Mr. Ye, mangyaring pumasok ka. Mangyaring. Pagkatapos pumasok ang lahat sa malaking vilya, ang ina at 2 anak na babae ni Feng ay nagsimulang maghanda ng tsaa at merienda, at sina Yehan, Ben, at ang ama at anak na sina Feng lang ang naiwan sa sala. Ang kapaligiran sa loob ay parang medyo awkward, walang nagsalita, ngunit pumunta si Yehan sa bahay ni Feng upang gamutin ang binti ni Feng Tianhao, kaya hindi siya magtatagal dito. Sinabi niya, Mr. Feng, tiyak na sinabi na sa iyo ni Tito Joe ang aking mga intensyon sa pagdating, kaya huwag nang sayangin ang iyong oras, hayaan mo akong maghanap ng lugar para sa iyo upang tingnan. Nang marinig ito, nagpasalamat na sinabi ni Feng Tianhao, kung gayon ay magkakaroon ng Mr. Lao Ye, Binger, tulungan mo akong umakyat sa itaas. Pagkalipas ng 1 oras, bumaba na si Yehan mula sa hagdan. Hindi mahirap para sa kanya na gamutin ang binti ni Feng Bing. Ang tanging problema ay hindi siya makapaglakad ng pansamantala pagkatapos ng paggamot, at babalik ito sa normal pagkatapos ng isang panahon ng paggaling. Si Ben na nakaupo sa sofa ay dapat kumain at uminom ngayon, at hindi siya nakikipag-usap sa nag-aalalang ina at anak na babae ng pamilya Feng. Nang makita na bumaba si Yehan, agad na tumayo ang ina at ang 3 ni Feng, Mr. Ye, hindi ko alam si Tianhao. Sinabi ni Yehan, huwag kang mag-alala, maayos na siya, babalik siya sa normal na estado sa loob ng kalahating buwan. Sa panahong ito, huwag kang magbigay ng malalaking suplemento, gawin mo ito ng paunti-unti, iyon ang tamang paraan. Nang marinig ito, agad na nagpasalamat ang ina at ang 3 ni Feng, Mr. Ye, salamat sa iyong malaking kabaitan. Pinabayaan mo siyang maglakad-lakad tungkol kay Binger ng minsan, at ang binti ni Tianhao ay gumaling muli sa iyo. Kami, ang pamilya Feng, ay nasa mabuting kamay. Alam kong paano pasalamatan ang iyong kabaitan. Ang binata sa harap niya ay isang mamamatay na overlord na itinuturing na walang halaga ang buhay ng tao. Hanggat nagsasalita siya ng isang salita, hindi ko alam kung gaano karaming tao ang mamamatay. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi makapaniwala ang ina at ang 3 ni Feng na ang binata sa harap niya ay ganito. Madaling kausapin, hindi man lang ang masasamang tingin na kanilang naiisip, parang isang malaking batang lalaki sa tabi-tabi. Hindi. Hanggat hindi nakikipaglaban sa akin si Feng Bing sa hinaharap, mapapayapa tayo.
Pagkatapos magsalita, tinapik ni Yehan ang balikat ni Shaben, naglakad palabas ng villa, at dumating sa negosyo ni Feng. Tapos na ang lahat, wala siyang ideya na manatili para sa pagkain. Si Chen Tianxing sa Taiyuan ay nagpapalaganap ng mga imbitasyon upang anyayahan ang mga kilalang tao sa Hilagang China na lumahok sa seremonya ng pagbabalik ng pamilya Chen. Kailangan niyang maghanda para sa bagay na ito. Hindi ito ganap na kanilang teritoryo, at kakapasok lang nila sa Hilagang China. Sa sandaling lumabas ang isang tao upang magdulot ng gulo, kailangan niya ng isang taong makakapag-live in the town. Yehan, hintayin mo. Sa oras na ito, sa likod ni Yehan, lumabas si Feng Bing mula sa villa. Ano, may iba pa ba? Lumingon si Yehan, na binuksan na ang pinto ng kotse, upang tingnan si Feng Bing. Gusto mo bang malaman ang kahinaan ng aking ampon na ama? Tiningnan ni Feng Bing si Yehan at kalmado niyang tinanong. Nang marinig ito, kumislap ang kakaibang tingin sa mga mata ni Yehan, muling isinara niya ang pinto ng kotse at tumingin kay Feng Bing. Ang paksang ito ay nagpukaw ng kanyang interes. Sa kotse, nagpakita si Yehan ng isang masamang ngiti sa sulok ng kanyang bibig. Alam talaga ni Feng Bing ang kahinaan ni Baming Longbo. Ang isang orasan ay sapat na, at magkakaroon siya ng paraan upang harapin si Baming Longbo sa hinaharap. Sa kotse, nag-isip sandali si Yehan at tinawagan ang numero ng baliw sa lungsod ng Shanghai. Ngayon na ang pamilya Chen ay nasa Taiyuan na nag-aanyaya ng mga kilalang tao sa Hilagang China upang magdaos ng seremonya ng pagbabalik, nararamdaman ni Yehan na hindi ito magiging madali. Umalis si Wang Fokishan sa Taiyuan, at ngayon ay babalik na sila sa Taiyuan, at nagsasagawa ng seremonya ng pagbabalik ng may malaking pagdiriwang. Kung nalaman ni Wang Fokishan, hindi ba siya kikilos? Kabanata 800. Bukod dito, sa Hilagang China, ang mga kaaway ni Yehan ay hindi pa ganap na nalutas. Kung ang mga taong ito ay tumalon at magdulot ng gulo, magiging napakahirap. Ikaw na anak ng isang aso, ano ang magagawa mo sa akin? Sa kabilang panig ng telepono, sa villa ng Phoenix Mountain Villa, ang baliw ay nag-cross ng kanyang mga binti at sinabi, si Yehan ay nasa Hilagang China ngayon, kaya hindi siya tatawag ng walang dahilan. Sa sandaling makipag-ugnayan siya, tiyak na may mali. Sinabi ni Yehan, matanda, bumalik na ba ang matandang iyon na walang pakialam? Bakit mo siya tinatanong? Huwag kang mag-alala, kahit na hindi ko alam kung nasaan ang matandang lalaking ito, ngunit tiyak na nasa timog, at nasa paligid ng lungsod ng Shanghai, mas nagmamalasakit sa iyo ang matandang lalaking iyon kaysa sa akin. Tumango si Yehan at nagpatuloy, sige, interesado ka bang bumisita sa Hilagang China? Sige, oras at lugar. Madaling pumayag ang baliw. 3 araw mula ngayon, lungsod ng Taiyuan, ang lumang bahay ng pamilya Chen. Pagkatapos sabihin iyon, ibinaba ni Yehan ang telepono. Dahil ang matandang iyon na walang pakialam ay nasa dilim, wala siyang dapat ikabahala sa lungsod ng Shanghai. Kahit na ang baliw ay dumating sa Hilagang China, tutulungan din siya ng matandang iyon na walang pakialam na bantayan ang loob ng bahay. Ang balita ng pagpasok ni Yehan sa Hilagang China at pagkuha ng Shanxi ay hindi pa tapos. Ang balita ng pagbabalik ng pamilya Chen sa Taiyuan ay kumalat sa buong Hilagang China. Noong panahong iyon, ang pamilya Chen sa Taiyuan ay kilala rin sa Hilagang China, at si Ginang Chen ay mas mahalaga pa. Isang master sa kaharian ng mga superintendent, walang sinuman sa Hilagang China ang nang-ahas na salakayin ang pamilya Chen, maging ang kasalukuyang Baming Longbo at ang pamilya Chen ay hindi nakialam sa isa't isa. Ngayon, inihayag ng pamilya Chen ang kanilang pagbabalik sa Taiyuan at nagpadala ng mga imbitasyon sa mga kilalang tao sa buong Hilagang China. Ang bagay na ito ay naging mainit na paksa sa loob ng ilang sandali. Ang kanilang mga pagkakakilanlan ay medyo naiiba sa dati, nasa parehong linya na sila kay Yehan. Bumalik na ang pamilya Chen sa Taiyuan. Ang nawalang aso na ito ay pinalayas mula sa hilaga ni Wang Fokishan, at ngayon ay nang-ahas siyang bumalik ng may mataas na profile. Kung hindi sila nakisama sa maliit na bastardo na si Yehan, kung gayon ay taos pusong babatiin ko siya, ngunit sa pagkakataong ito, gusto kong ipagtanto ng pamilya Chen ang kanilang pagsisisi sa akin. Ang Tianying ay naghati sa altar, nang uuyam nang ngumiti si Baming Longbo na may matinding galit sa kanyang mukha. Ama, gusto mo bang kumilos sa seremonya ng pagbabalik ng pamilya Chen? Ang ikatlong ampon na anak ay nagtanong na may naguguluhang ekspresyon. Kung may pagkakataon, syempre papatayin ko ang maliit na bastardo na si Yehan. Sinabi ni Baming Longbo na may galit na mukha, ngayon ay sumang-ayon na ang Siberian Tiger na makipag-alyansa sa ating Condor, at si Taimo ay napupuot din kay Yehan hanggang sa buto.
Ipaalam sa kanila na pupunta tayo sa Taiyuan sa loob ng 3 araw, at pupunta rin tayo upang batiin sila. Master, bumalik na ang pamilya Chen mula sa Taiyuan. Sa lungsod ng Yanjing, si Chu Xuanji na nakasuot ng puti ay nakatayo sa likod ng isang matandang lalaki na nangangisda, at sinabing kalmado, kahit na nangangisda ang matandang lalaki, wala siyang nahuli dahil pinalaya niya ang lahat ng isda na nahuli niya. Nang marinig ito, nanginginig ang kamay ng matandang lalaki, at hinailan niya ang kanyang pamangwit. May nakasabit na isda sa kawit. Na may ngiti sa sulok ng kanyang bibig, sinabi ng matandang lalaki, Xuanji, alam mo ba, akin ang isdang ito. Pinalaya ko siya ng minsan kanina, ngunit masyadong sakam na bumalik, mukhang sa tingin niya ay hindi ko talaga siya papatayin. Pagkatapos magsalita, itinapon ng matandang lalaki ang kanyang kamay at iniwan ang isda sa pampang ng ilog sa likod, na pinapayagan ang isda na alagaan ang sarili sa tuyong lupa. Ang ibig sabihin ba ng master ay sirain ang pamilya Chen? Nang marinig ang sinabi ni Wang Fokishan sa mga salita ni Kang Feng, kumislap ang malamig na liwanag sa mga mata ni Chu Xuanji. Sinabi ni Wang Fokishan, ang pagsira sa pamilya Chen ay isang bagay lamang ng pag-angat ng mga kamay. Pinabayaan kong pumunta sila sa timog upang umunlad at dumami. Hindi ko inaasahan na gusto nilang patayin ang kanilang mga sarili ngayon. Kung ganoon, hindi na kailangan. Kung pinapanatili natin sila, maaari rin nating atakehin ang batang lalaki ng pamilya Ji, para hindi niya isipin na kung sakupin ang Shaanxi, walang makakaharap sa kanya sa hilagang China. Sinabi ni Chu Xuanji, naiintindihan ko, Master, aasikasuhin ni Xuanji ang bagay na ito. Kakaibang umiling si Wang Fo, at sinabi, hindi, sa pagkakataong ito ay lalabas ako ng personal. Napakatalino ng batang lalaki ng pamilya Ji, at marami siyang kaaway sa hilagang China. Kapag bumalik ang pamilya Chen, hindi maiiwasan na may darating upang magdulot ng gulo. Marahil siya naghahanda na sila ngayon, ngunit kung mag-isa kang pumunta sa Taiyuan, natatakot ako na hindi mo masisira ang pamilya Chen, kailangan kong gawin ito ng personal. Master, dumating na si Nalan Yaoguang sa lungsod ng Yanjing, at sa tingin ko malapit nang maganap ang kasal ng nakababatang kapatid. Natatakot akong naghihintay pa rin sila sa iyo upang ipakita sa akin ang isang araw na masagana. Hindi maiiwasan na magkakaroon ka ng ilang masamang kapalaran kung pupunta ka sa Taiyuan upang pumatay ng mga hayop ngayon. Panipi. Sinabi ni Wang Fokishan, okay lang, hayaan mong sumama si Mie Tian, ang batang lalaki ng pamilya Ji ay naapakan ng isang beses. Tingnan natin kung may pagkakataon na apakan siya muli sa pagkakataong ito, at patayin ang kanyang sigla. Ang pamilya Huo Xieji ay nagtago ng napakatagal, dapat na ipanganak. Nang mahirapan si Madmin Ji, nagtago ang pamilya Ji sa mundo, ngunit sa pagkakataong ito, ang pamilya Ji ay may isang inapo na mas mahusay kaysa kay Madmin Ji. Kaya mapanghawakan pa rin ng pamilya Ji ang kanilang hininga. Kaya, ang batang ito mula sa pamilya Ji ay ang pagkakataon para ipanganak ang pamilya Ji, matagal ko na silang hinihintay. Maaaring gusto ng master na patayin si Yehan sa Taiyuan. Kumunat ang noo ni Chu Xuanji. Nakasalalay sa sitwasyon. Nakasalalay sa kung papalampasan ba ng Diyos ang aking matandang buto. Walang balita mula sa Gate of Wonders, at ang mga tala sa tomb pattern ay hindi matagpuan. At papalapit na ang aking oras, at hindi na ako makapaghintay. Nawala na. Dahan-dahang tumayo si Wang Fokishan, tumangala sa mundo, ang kanyang mga matatandang mata ay may malamig at matalim na gilid. Sinabi ni Chu Xuanji, Master, ang piraso ng banal na disk ay maaaring maging isang pagkakataon, at mayroon ding banal na lupain ng Kunlun Mountain. Bakit ka palaging nagsasabi ng mga nakalulungkot na salita? Kung gusto mong maunawaan ang lihim na ito, kailangan mo bang hanapin ang pintuan ng lahat ng mga kababalaghan? Bukod doon, walang ibang paraan. Walang mga pahiwatig sa mga tomb pattern. Ang mga piraso ng banal na disk ay kasalukuyang kontrolado ng Estado, at may isa pang piraso sa mga kamay ng Western God Court. Napakahirap na tipunin ang mga ito, at ang banal na lupain ng Kunlun. Hindi ko pa naisip na mabuhay sa ilalim ng bakod sa buong buhay ko, at sa ngayon, si Xuanyuanjing lang ang natitira, ngunit hindi ko alam gaano karaming mga bagay ang kailangan ko ay naruroon. Lungsod ng Taiyuan, lalawigan ng Shaanxi, ang dating lugar ng pamilya Chen. Ang dating lugar ng pamilya Chen ay matatagpuan sa isang maliit na lambak sa lungsod ng Taiyuan. Noong una, nanirahan dito ang pamilya Chen. Ang mas matandang henerasyon ay nag-aral ng martial arts, habang ang mas batang henerasyon na walang talento sa paglilinang ay naglayag upang magnegosyo, na nagpapaliban sa buong pamilya Chen na isang kilalang pamilya sa hilagang China.
Ngayon, ang dating lugar na ito na inabandona sa loob ng ilang taon ay nalinis na, ang mga masayang pulang lantern at mga couplet ay nakasabit sa paligid, at isang pulang carpet ang inilatag sa daanan na pumapasok mula sa labas ng pader ng bakuran. Magiging abala sa pagpasok at paglabas mula sa Chen Family Manor.